Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pamamagitan bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-importanting usapin po ito mga kapatid sa Islam. Kasi nga ito ay napapabilang sa ating pananampalataya, lalo na sa pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa Islam, dapat alamin mo ang karapatan ng iyong Panginoon. Kaya sa pag-alam sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat alam natin ang ibang-ibang mga kalagayan kung saan papunta na pala sa pagtatambal. Okay, tinatawag nating shirk. Kaya sa lahat ng mga shirk, papunta kasi yan lahat sa malaking kasalanan na kung saan walang kapatawaran yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang po, kapag ikaw naglabag sa karapatan ng Allah, wala ka ng kapatawaran kapag ikaw namatay sa ganong kalagayan. Kaya ingat po tayo habang binibigyan pa tayo ng Allah ng pagkakataon, habang humihinga pa tayo sa ibabaw ng lupa. Kasi nga itong pagkakataon na ito ay hindi na ito mauulit. Kasi nga ito na ang ating pagsubok. Kaya ang pagsubok natin ay mayroong palugit, may takdang palugit kung saan titignan talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mahalaga sa isang Muslim na malaman ang tinatawag nating syafa'ah o ang pamamagitan. Ang pamamagitan po ang paghingi ng mga tulong upang ikaw ay maligtas, upang ikaw madagdagan ng pabor. Yun ang pamamagitan mga kapatid. Kaya bilang mga Muslim, ingat na ingat talaga tayo sa pamamagitan o syafa'ah. Lalo na hinihingi mo yan bukod pa kay Allah, subhanallah, napakalaking kasalanan yan, lalo na sa pagsamba. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, amittakhadu min dunillahi syufa'a kul awalaw kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qiluna kul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o itinurong nila bukod pa kay Allah bilang mga tagapamagitan, sabihin mo, kahit hindi baga sila noon tumataglay ng anumang bagay at hindi rin sila nakakaunawa. Sabihin mo, pag-aari ng Allah ang lahat ng pamamagitan, pag-aari rin niya ang kaharian ng mga langit at lupa, at pagkatapos kayo'y ibabalik tungo sa Kanya. Kaya mga kapatid sa Islam, ito, lahat po ay pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka-mahalaga. Kaya mga kapatid sa Islam, napaka-mahalaga talaga sa isang Muslim na alam niya ang tinatawag ng mga syafa'a na ito. At ang paghihingi ng mga syafa'a ay dapat nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede iukol mo ang mga hahanap ka ng mga tagapamagitan sa mga ribulto o sa mga tao o kapwa mo nila lang. Kasi nga, pag-aari lamang ni Allah ang syafa'ah. Ibig sabihin ng syafa'ah dito sa araw ng paghuhukom. Walang mga padrino-padrino doon kung hindi naman papayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung hiling o kaya maghahanap ka ng syafa'ah, dapat doon ka na sa may-ari ng syafa'ah. At siya rin ang nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan. At lahat tayo ay magsisibalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napaka-importante ito mga kapatid bilang Muslim na kay Allah lamang tayo kasi nga siya ang nagmamay-ari sa atin. Kaya kulil syafa'atu lillah.
Lahat na pag-aari ni Allah ang syafa'ah. Kaya meron pa nga sinabi sa lagi nating binabasa mga kapatid sa Ayatul Kursi. Sinabi ng Allah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnih. Tingnan nyo, sabi dito ng Allah, ang Allah na walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang buhay na tagapagtaguyod. Hindi siya nakukuha ng antok at hindi natututulog. At sa Kanya ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan. Sino ang yaong mamamagitan sa piling niya bukod sa Kanyang kapahintulutan? Tingnan nyo, lahat pala tayo kailangan manghihingi ng kapahintulutan ng Allah. Kung gusto mo ng syafa'ah, dapat pasok na pasok ka sa kapahintulutan ng Allah. Hindi pwede ikaw lang mismo ang mamamagitan o ikaw lang mismo magdesisyon na tutulugan mong tao na yun. Hindi. Sa pagdating ng araw ng paghukom, kailangan mula talaga kay Allah ang kapahintulutan. Kaya napaka-importante mga kapatid sa ating reliyon na binabasa lagi nating Ayatul Kursi para matauhan talaga tayo na hindi na dapat tayo pumunta sa mga rebulto, sa mga anting-anting o kaya mga haka-haka o kaya meron pa nga mga dokumento susulat sila doon, ito kumbidan to, kasunduan to sa Diyos, subhanallah, gagawa ka ng kwento. Kasi lahat ito ay nasa kapahintulutan lamang ng Allah. Katulad ng sinabi rin sa Quran, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Katulad ng sinabi ng Allah, nalalaman niya kung ano ang nasa kanilang harapan at nasa kanilang likuran at hindi sila maaring mamamagitan maliban sa Kanyang kinalugdan. At sila sa pangangamba sa Kanya ay nababagabag. Tingnan nyo, kinalugdan lamang ang binibigyan ng syafa'ah. Kaya hindi pwede ikaw doon sasabihin mo, mahal ako ng Diyos, sabihin mo, malapit ako sa Diyos. Wala, hindi. Sa araw paghukom, dapat kinalugdan ka mismo ng Diyos. Alam naman natin, kapag kinalugdan ka ng Diyos, Allahu Akbar, ibig sabihin, ikaw talaga ay tunay na sumuko sa Kanyang mga batas. Kahit nga ibang mga nilalang, hindi mga makakatulong, lalo na mga anghel ng Diyos, hindi makakatulong sa iyo. Kahit anong gagawin nila mga kapatid, hindi sila makakatulong sa iyo kasi kailangan pa rin nilang humingi ng kapahintulutan. Katulad ng sinabi ng Allah, wa kam min malakin fis samawati wala la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'a wa yarda. Kaya mga kapatid sa Islam, napaka-importante na isa sa atin malaman ito. Sinabi dito ng Allah, at ilan sa mga anghel na nasa kalangitan na hindi naman makakatulong ang kanilang pamamagitan ng anuman bukod matapos na pahihintulutan ng Allah para sa sinumang Kanyang nanaisin at kalulugdan. Allahu Akbar. Allahu Akbar mga kapatid. Kaya nakakalungkot talaga kapag ang tao lumalapit lamang sa mga hindi naman dapat lapitan, katulad ng mga rebulto, altar, Diyos-Diyosan, nagkukunwaring propeta, nagkukunwaring Diyos, o ano pa dyan. O kaya naman nananawagan ka sa kapwa mo rin, alipin, katulad ng ginagawa ng iba. Tatawagin nila, Ya Ali, Ya Hussein, Ya Fatima, o ano pa dyan. Meron nga narinig doon sa ospital. Nag-iiri-iri siya, tinatawag niya si Fatima, subhanallah. Anong matutulong sa iyo yan? Dapat ang Allah mismo ang nagturo sa atin paano tayo maghingi ng syafa'ah.
Ha? Kaya bakit mo tatawagin mga patay na yan? Ha? Alam naman natin mga tao na yun, mga matutuwid yun sila. Sila ni Fatima, sila ni Ali, sila Hussein. Pero hindi sila binigyan ng kapahintulutan na tawagin mo sila. Maghuhingi ka ng syafa'a doon. Wala. Anghel nga, mas malapit nga yun sa kanila. Hindi rin sila makakapagbigay ng syafa'a. Kailangan din nila humingi ng kapahintulutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid, ganun ang ating dapat nating isipin na lahat dito sa mundo ay kailangan humingi ng pabor kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag na wag talaga tayong magdasal o kaya humiling ng pamamagitan sa mga Diyos-Diyosan. Kasi nga, hahantong lamang iyan sa kawalang kabuluhan at kalugian. Kalugian. Walang kabuluhan. Kaya nagsasayang ka lang ng pawis, nagsasayang ka lang ng pagod. Katulad ng ginagawa nila dyan sa mga ribulto, subhanallah, sa Black Nazarene. Nakakalungkot talaga na hindi naman inutos yan. Hindi naman kinalulugdan ng Diyos. Alam na maribulto yan. Tapos mag-a-admire ka. Tapos mag-ano ka. Naligaw ka talaga, kapatid. Kaya alhamdulillah sa Islam, hindi natin yung ginagawa. Kasi alam natin kung sino ang ating hinihingan ng syafa'ah o pamamagitan. Kaya sa mga ganito mga pagsamba mga kapatid, kasi araw ng paghukom, ibang usapan yun. Kailangan talaga lahat ng mga hihingan natin ng tulong, kailangan natin yun. Lalo na yan ang syafa'ah na yan. Kasi sa araw na yan, maglalapit ang araw. Napakainit. Tapos tatayo ka doon. 50,000 years. Lahat ng maiisip mo doon. Lahat ng mga hingan ng tulong, hingan mo ng tulong. Kaya bilang Muslim, dapat alam na alam mo ito. Na kailangan alam mo kung paano manghingi ng pamamagitan. Yun, doon ka kay Allah humingi ng pamamagitan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay rin ng habag sa kanyang mga mananampalataya. Kaya katulad yung nabanggit sa ang Quran, mamamagitan siya kasi nabigyan siya ng kapahintulutan ng Allah. Kaya magbasa tayo ng Quran. Kung isa ulo mo mas mainam, isa sa ulo mong Quran. Huwag kang pabaya, huwag kang magbulag-bulagan. O kaya sa pagtulong mo sa mga mga dukha o sa mga ulila o ano pa dyan, mga mabuting gawa mga kapatid, yun din isa sa mga makakatulong sa iyo yun. Kaya ang pamamagitan sa mundo, wala problema dito sa mundo. Meron nga sinabi si Allah, may yashfa shafa'atan hasana yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'an yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Sinabi ng Allah, ang sino mang namamagitan sa mabuti ay magkakaroon para sa kanya ng kabahagi mula doon, at ang sino mang mamamagitan sa ng masama ay magkakaroon rin para sa kanya ng kabahaging pasanin mula doon. At ang Allah ay naging tagapagbantay hinggil sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, lahat po tayo ay magkakaroon ng tinatawag na syafa'ah. Dito lang sa mundo, makakatulong ka talaga. Sample lang sa mga nag-aaral. Gusto mo tumulong, gusto mo magbigay sa kayo, mag-sponsor ka, yun. O kaya manghanap ka ng mga tao, kailangan usapin mo si Mayor, si Mayor ayun, mga syafa'ah nila yun, wala problema yun dito sa mundo yan. Kaya sa kabilang buhay, ibang usapan po talaga mga kapatid, kasi ang mga pamagitan na yan ay napaka-importante, lalo na ang iba humihingi sa mga patay. Subhanallah, bakit ka hihingi sa patay? Alam ng mga patay na yun eh. O di na yun sila makakatulong. Pero ang iba, nagkaroon ng maling akala. Ang akala ng iba, kapag ang mabuting tao, kapag namatay, siya ay lalapit na kay Allah. Sa sobrang lapit niya kay Allah,
makakapagbigay siya ng recommendation. Subhanallah. Ano yung trabaho? Kaya ang iba, doon sila lumalapit sa patay. Ikaw, patay, mabait ka na tao, napaka-banal mo, pwede, banggitin mo naman ako kay Allah. Subhanallah. Yun ang akala ng iba. Kapag ikaw namatay, lalapit ka na kay Allah. Hindi ganun. Kapag ang tao namatay, doon lang yan sila sa barzak. Kung siya'y mabuti, bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pabuya. Kung namatay naman siya na masama, bibigyan din siya ng kaparusahan ng Allah doon sa libingan. Pero hindi yan lalapit kay Allah. Kaya ang iba nagkakamali kasi nga dahil yan sa haka-haka, dahil yan sa kamangmangan, na dinidiin talaga nilang kanilang kamangmangan na hindi naman dapat pasukin ng isang mananampalataya. Kaya meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَدْفَعُهُمْ أُولَٰئِكَ الشُّفَعَاءُ عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sumasamba sila bukod pa kay Allah na hindi naman nakakapinsala sa kanila at hindi makapagpapakinabang sa kanila at sasabihin nila sila ay aming mga tagapamagitan sa piling ni Allah. Sabihin mo, bakit kayo nagbabalita sa Allah na hindi naman nalalaman sa mga langit at sa lupa? Kaluwalhatian sa Kanya at katastaasan tungkol sa anumang itinatambal nila. Kaya, tingnan nyo mga kapatid, ibang tao sumasamba sa mga ganito. Akala nila makapagbigay ng pamamagitan, hindi. Nagbabalita sila na hindi nga alam sa langit eh. Subhanallah. Dapat ang nakakaalam, una doon sa langit kasi sila tuturuan doon eh. Pati na sa lupa, hindi nga alam ng mga tagalupa. Wow. Kaya bakit kayo gumagawa o nagbabalita o kaya nagsasaysay na hindi naman totoo? Kaya ibig sabihin pala ang paghingi ng pamamagitan sa mga patay ay hindi po yan tama. Hindi yan kinalulugdan ng Diyos. Kaya sino man humingi sa mga patay ay wala silang puwang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na ginagawa nila kay Nazareno na yan. Subhanallah, napakalinaw na pagtatambal yan sa Diyos. Kamay, ipapatong mo, subhanallah, putol na kamay ng isang rebulto, ipapatong mo sa ulo ng tao. At ang tao naman, doon ihingi ng pamamagitan, doon ihingi ng pagpapala, doon ihingi ng lahat-lahat niyang pang-araw-araw niya na pangangailangan sa putol na kamay ng isang rebulto. Subhanallah. Nakakatakot. Kung isip-isipin mo, wala talaga kasi hindi utos eh. Sila nagsasalita lang sila, nagbabalita sila, pero hindi naman alam ng mga taga-langit at hindi rin taga-alam ng mga taga-lupa. Sila lang yan. Kahit nga sa Biblia, wala nga nakasulat yan. Tapos sasabihin nila, apostolic sila. Gumagaya lang sila sa mga apostol. Isang malaking kabulaanan yan na hindi totoo. Kasi kung sila, alam nila sila unang magturo ng ganun. Pero hindi po, kasi nga galing yan sa katuruan ng pagano. Kaya alhamdulillah, bilang mga Muslim, sumasamba tayo kay Allah. Kasi nga siya ang makakadulot sa atin ng kapinsalaan. Siya rin makakadulot sa atin ng pakinabang. Yun ang ating dasalan. Hindi mga kahoy, hindi mga ribato, hindi mga ribulto. Ang ribulto nga, pukpukin mo, hindi naman gagalaw yan eh. Kung totoong Diyos yun, ang mga ribulto na yun, pukpukin mo, ipagtanggol nila sana kanilang mga katawan. Di ba? Meron nga yung mga time ng mga sahaba. Sabi niyang, sa time na nakakarinig na siya ng Islam, pinuntahan niya kanyang ribulto. Sinabihan niya ribulto niya, kung tunay ka, ito armas, ipagtanggol mo sarili mo, subhanallah. Kasi, na siya sawang-sawa na siya, kasi mga anak, pinagtatapon ng kanyang mga anak ang ribulto niya. Kaya nagsawa na siya sa pagtatanggol, binigyan niya na lang ng espada ang kanyang mga ribulto. Sabi niya, ito, pagtanggol sarili niyo kung mga Diyos kayo.
Tapos kinaumagahan, ganun pa rin, tinapon pa rin ng kanilang mga anak ang rebulto. Doon na siya, sa time na nakita niya doon sa basurahan, pinulot niya, duming-dumi, kasi nano doon sa putikan, sabi niya, kung Diyos ka, hindi sana mangyari sa iyo yan. Subhanallah. Tingnan na, kapag isip pa siya sa tagal-tagal ng panahon. Kaya, patay pa kaya? Rebulto yun, patay pa kaya? Kung bubuksan patay, wala yan. Bulok na. Mga buto na lang natitira. O baho-baho pa yan minsan. Kaya wala talaga. Tapos doon kay hingi ng tulong. Diba? Tignan yung iba. Gumagawa pa ng mga relic, mga kapatid. Subhanallah, relic. Ilalagay nila doon mga katawan, mga dugo, mga daliri. Subhanallah. Tapos itatago pa talaga. Saan? Sa bahay, sambahan para sa Diyos. Anong klaseng pagtuturo yan, mga kapatid? Nakakatakot yan kung ganun ang iyong pananampalataya. Ang iyong pananampalataya, doon tinatago mga kamay ng mga pari, tinatago ang mga buto ng pari, subhanallah. Nakakatakot kasi nga, parang ano yan napakalinaw na isang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa paghingi ng pamamagitan, dapat po hindi galing sa haka-haka. Dapat galing talaga sa realidad at sa katotohanan. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahi dinul khalis walladina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol ito sa mga naghaka-haka ulit sa mga batas sa Islam, lalo na sa pamamagitan. Sabi niya, hindi baga para kay Allah ang wagas na relihiyon at ang mga yaong itinuring bukod pa sa kanya na mga tagapagtangkilik, hindi sila namin sinasamba, kundi para ipapalapit nila kami sa ng katayuan tungo sa Allah. Katiyakan ang Allah ang hatol sa pagitan nila ayon sa kanilang anumang sinasalungat doon. Katiyakan si Allah ay hindi gumagabay sa sinumang sinungaling na palatakwil. Totoo mga kapatid, tingnan nyo ang kanilang mga palusot, nabanggit na yan ng Allah. Hindi sila sumasamba sa rebulto, hindi raw sila sumasamba sa patay, ginagawa lang nila yan para ipapalapit lang sila. Ang ipapalapit ang kanilang katayuan kay Allah, subhanallah. Kaya mga palusot na ito mga kapatid, palusot yan ng mga nasapian ng demonyo. Paano mo masabi yan, ipapalapit yung rebulto yun? Kaya ba yun ang rebulto ay ipapalapit ka sa Diyos? O kaya mga patay, tatawagin mo ya Ali, ya Hussein, o ano pa dyan. Ipapalapit ka pa doon sa Diyos. Subhanallah, isa pong kalapastangan yan na salita patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo sa Islam, ang mga kasamahan mismo ng propeta, sila po ay nakasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years sa hirap at sa ginhawa. Tingnan nyo sa hirap at ginhawa. Ang iba kasi sumasama lang sa sarap, sa ginhawa lang. Pero sa hirap, hindi ka nasasaman. Pero ang mga sahaba, hindi ganun. Sila po ay sinamahan talaga ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa time na namatay ng propeta, sa time na nawala na siya dito sa mundo, hindi nga sila humingi ng syafa'a kay Prophet sallam. Hindi sila humingi. O kaya humihingi ng kapatawaran sa Prophet sallam nga para iabot nila kay Allah. Hindi. Bagkus sila pa nga ang dumadalangin kay Allah na siya na patawarin si Prophet Muhammad SAW. Allahu Akbar. Tingnan nyo, silang dapat nating gayahin. Ang mga itinuro lang ng propeta, yun lang ang dapat nating gawin. Tulad ng salawat. Ang salawat, kapag binabasa mo yung salawat, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad,
Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yun mga salawat yun mga kapatid. Yun dapat ang ating sabihin para magkakaroon tayo na ang malapit kay Prophet Muhammad sallam. Yun siya pa ayun. Yun lang itinuro. Kaya kung ano itinuro, yun lang ang dapat nating gawin. Wag na po tayo magdagdag sa religion. Lalo na mapapahamak ka lalo. Lalo na may tinatawag sa Islam na wasila. O, ibig sabihin wasila, kapamaraanan. Ang kaparaanan na ito para mapapalapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroon nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, O mga sumampalataya, katakutan ninyo si Allah at hanapin ang kaparaanan tungo sa Kanya at magpunyagi sa Kanyang landas baka sakali kayo'y magtatagumpay. Allahu Akbar. Inutusan tayo ng Allah na maghanap ng mga kaparaanan, ibig sabihin mga wasila. Kaya maghanap tayo ayon sa katuruan ng Islam. Kasi ang Propeta sallam na marami na siyang inaituro sa atin. Ang Quran nandyan, basahin mo, maghanap ka doon, paano magkakaroon ka ng kaparaanan para pampapalapit loob natin yan kay Allah. Lalo na inutusan tayo magpatalima. Allahu Akbar. Doon ka pala magpapalapit loob kay Allah sa pagtalima sa Kanyang kautusan at pagsunod natin sa mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad sa mga kwento ng propeta sallallahu sa 3 taong nakulong sa kuweba dahil sa pagguho ng malaking bato sanhi ng malakas na ulan. Sila, walang na sila maggawa. Nakulong sila Nanalangin na lang sila kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang kanilang mga pinakamabuti nilang gawa. Subhanallah. Tingnan niyo, ginamit nila sa pagdudua. Yun ang tinatawag nating wasila. Kaparaanan. Ang una, ginamit niya na siya, dati meron siyang 2 magulang, mahihina na. Tapos siya araw-araw nagdadala sa kanila ng gatas. At hindi niya binibigyan kanyang anak maliban na nakainom muna ng kanyang magulang. Sa oras dumating siya, kanyang mga magulang ay natulog. At hindi niya talaga binigay muna ang kanyang gatas sa kanyang mga anak bago ang kanyang mga magulang. Kaya nag-iyakan ang kanyang mga anak na sasabi na gutom na sila. Ngunit hindi niya talaga pinainom. Subhanallah, hindi niya pinainom. Kaya subhanallah, grabe talaga ang pagrespeto, paggalang ng tao na ito. Hanggang sabi niya, Allah, ito na ang aking mga buting gawa. Sana bigyan mo kami ng lunas sa aming problema. Kaya sa time na yon mga kapatid, gumalaw ang bato ng bahagya. Hindi pa sila totally nakalabas, gumalaw lang. Ang isa na naman lang nalangin naman kay Allah, Ya Allah, meron po akong pinsan nang gustong-gusto ko talaga siya. Subhanallah, pinsan, sa time na inalok ko siya, tinanggihan niya ako. Sa time na oras ng pangangailangan, ang mga tao ay taggutom, lumapit naman ulit ang aking pinsan at inalok ko siya. At wala siyang magawa kasi sa sobrang pangangailangan. Kaya dahil doon, the time na malapit na ako nakapatong na ako sa kanya, sinabihan niya ako na, ibadullah, sabi niya, alipin ng Allah, matakot ka kay Allah, at wag mong kunin ang silyo kung wala ka namang karapatan. Sa time na narinig ko yun, natakot ako at umalis ako at binigay ko na lang ang pera. Kaya sana ya Allah, sa aking ginawa na ito, sana bigyan mo naman kami ng lunas sa aming problema na hinaharap. Kaya gumalaw ulit ang bato ng bahagya. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun ang kanyang wasila mga kapatid. Tapos ang pangatlo, ang tao, mayroon siyang inupahang tao. Nagtrabaho sa kanya,
sa pagsapit ng sahuran ay umalis ang tao na yon. Kaya ang sahod niya nasa sa akin ya Allah. Sa time na yon, wala siya, ginamit ko sa aking negosyo, sa aking kalakal, at hanggang dumami ng dumami. Nagkaroon ako ng maraming mga tupa, mga baka at mga kamilyo, at dumami lahat ang kanyang ari-arian. Sa time na dumating yon, siningil niya ako sa kanyang karapatan. At sinabihan ko yan, lahat ng mga nakikita mo, yun na po ang iyong kayamanan. Kaya kinuha niya ito at walang natira sa akin. Kaya Allah, sa ganito, sana bigyan mo kami ng lunas sa aming problema. Kaya gumalaw ulit ang bato at nakalabas kaming tatlo. Kaya Allah, para sa kwento na yun, mga kapatid, yun ang kanyang ginawang wasila. Napakatinding mga gawain bilang mga Muslim. Yun ang tunay na pagpapakalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin mo ang iyong mga mabuting gawa. Hindi ka dapat gagamit ng mga rebulto o gagamit ng mga patay. Kasi yun ang kaparaanan na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba kasi pupunta sa mga lugar kung saan nakakatakot. Tapos mayroon silang altar doon. Magkakatay sila doon ng mga hayop. Idadanak nilang dugo para pumatak doon sa altar na yun. Tapos magwi-wish na sila. Hihiling na sila. At mangyayari, subhanallah, padoloko lang yun. Lalo na mga demonyo, nandyan ang mga demonyo. Gusto nila ililigawin ng mga tao. Kung mabigyan ka man lang, bibigyan ka rin ng kapahamakan. Lalo na nakapagtambal ka na sa Diyos. Nakakatakot yun kasi pagtatambal ay wala na yang kapatawaran kay Allah. Maliban na lang kung magbalik loob ka bago ka mamatay. Kaya sa Islam, mga kapatid, gamitin natin mga pangalan ng Allah sa mga tawassul natin. Kasi meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at para kay Allah ang mga magandang pangalan, kaya't manalangin kayo sa Kanya gamit nito, at inyong iwanan ang mga yahong lumilihis sa Kanyang mga pangalan, dahil gagantihan sila sa dati nilang pinanggagawa. Kaya maggagantihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang dating pinanggagawa. Paparusahan mga tao na yun. Kaya tayo, gagamit tayo sa mga magagandang pangalan ng Allah. Doon, sabihin natin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Quddus, o ano pa dyan mga sinabi ng Allah sa kanyang mga pangalan. Yun gamitin mo. Kasi nga, ano yan pagpupuri yan sa Allah na siya mahabagin, siya malakas, siya marangal. Yun, pagpupuri yun kay Allah. Kaya, pwedeng-pwede talaga yun gagamitin sa tawassul. Kaya mga kapatid, sa Islam, huwag mo nang idaan ang iyong mga panalangin sa kanino. Lalo na mga matutuwid na mga mananampalataya, pwede lang tayo ipadaan natin ating mga panalangin kung sila po ay buhay. Kung sila po ay nandyan sa tabi mo. Pwede yun. Sabi mo, Brad, paki-pray mo naman ako para kay Allah. Pwede yun. Ipag-pray mo naman ako sa God na sana biyayaan ako. Pwede yun. Kung nandyan siya, buhay siya. Pero kung patay na, wag mong idaan na sa patay. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kwento dito, sabi niya, sinabi nila, o aming Ama, hingan mo po kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Tunay na kami ay naging mga makasalanan. Kanyang sinabi, hihingan ko kayo ng kapatawaran sa aking Panginoon. Tunay na siya ay mapagpatawad na maawain. Allahu Akbar. Ito ang kwento dito kay Jacob. Alam naman natin si Jacob, ang mga anak niya na 11,
pinagtangkaan na patayin si Yusuf. Kaya dahil doon sa kanilang mga kasalanan, doon nagano sila, alam nila si Yaakov ay isang propeta, kaya pinadaan nila doon na sana hingan sila ng kapatawaran. Wala problema po yan, basta buhay at nandyan. Ipagdua ka niya. Pero kung mga patay na, o kaya ang iba, tingnan nyo, kahit picture, tapos doon sila, mga Chinese, ganun, mga Chinese, doon sila humihingi sa kanilang mga lahi. Hindi ganun. Patay na yun. Pabayaan mo, patay na yun. Sa atin, doon ka sa buhay. Doon kung gusto mo ipanalangin ka ng tao na yun, dapat buhay siya. Kaya sa Islam, lahat ng mga ganito, mga kapatid, lahat na papunta nga sa shirk ay dapat iwasan talaga natin. Lalo na ang mga patay, mga kapatid, puntahan mo sa kanilang mga libingan, pagdalaw sa kanila, o ano pa dyan. Meron nga tayo sinasabi sa ating mga kapatid sa mga patay, sa mga libingan. Sabi mo, Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Insha'allahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Sabihin mo, kapayapaan ay sumasa inyo sa mga naninirahan sa mga libingan mula sa mga Muslim at sa mga mu'min, at katotohanan kung luluubin ng Allah, kami ay susunod rin sa inyo. Inihiling namin sa Allah para sa amin at para sa inyo ang kagalingan. Kaya sa dua na yan, mga kapatid, sa dua mo, ipangkalahatan nga yan. Pagdua mo lahat ng mga namatay dyan mula sa mga Muslim. Ganon po tayo. Para mailayo mong sa sarili mo sa pag-iisip sa shirk. Hindi na tayo dapat dyan sa mga shirk na yan, lalo na mga patay na yan. Huwag ka na matakot dyan sa mga libingan. Huwag ka na manalangin sa iyong kapwa nilikha. Mga patay, huwag kang manalangin dyan. Manalangin ka sa Panginoon mismo ng mga bangkay, kasi ang Allah ay buhay at hindi sila mamamatay. Tayo po, mga nilikha na kailangan mamamatay. Kaya ang mga pinapanalingan mo, kapatid, lalo na ikaw kasali sa mga tinatawag na kuburiyon, sumasamba doon sa libingan, hindi nga yan sila tumataglay o kaya nagmamayari. Kahit buto ng datilis, di nila pagmamayari. Tapos doon ka manalangin. Alam mo, mga patay, kapag namatay na sila, lahat ng mga ari-arian nila ay ipagmamana, kukunin yan bilang pamana. At unti-unti na siyang malilimutan. Itong nakakatakot sa lahat. Lahat mo tayo, kahit anong yaman mo sa buhay mo, kahit mataas ang iyong estado, unti-unti ka ring kalilimutan kung ikaw ay namatay ka na. Kaya wala ka talaga dito sa mundo. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, sinisingit niya ang gabi sa araw at sinisingit ang araw sa gabi, at nagtatalaga sa araw at buwan. Lahat ay tumatakbo para sa takdang palugit. Ganyan si Allah sa inyo, ang inyong Panginoon. Para sa Kanya ang pagmamayari, para sa Kanya ang pagmamayari. Ang mga yaong mga tumatawag, bukod pa sa Kanya ay walang pinagmamayari sa anumang balat ng buto ng datilis. Kung manalangin kayo sa kanila ay hindi naman sila maririnig ang inyong panalangin. Tingnan nyo, hindi maririnig ang inyong panalangin. At kung marinig man nila, ay hindi naman makatugon para sa inyo. At sa araw ng pagkabangon, ay itatakwil nila inyong pagtatambal at walang makakapagbalita sa iyo katulad ng marunong. Allahu Akbar. Ang Allah lang ang magbabalita sa atin. Ganun pala mga mangyayari sa atin. Kung marinig man tayo ng mga patay, hindi rin sila makakatulong. Kaya sa araw paghukom, tingnan nyo sa araw paghukom, ito napakasakit. Sila po ay magtatakwil sa mga taong nanalangin sa Kanya. Kaya kung si Buddha yun, si Buddha, kapag
sa araw ng paghukom, sasabihin talaga ni Buddha, bakit kayo nanalangin sa akin? Hindi ko naman yan sinabi sa inyo, itatakwil lahat ng mga Buddhist, mga kapatid. O kay Kristo, lahat sila nanalangin kay Kristo, itatakwil sila lahat ni Kristo. Kasi nga hindi man siya nag-utos. Lalo na si Ali o si Hussein, ang mga tao sa Karbala, subhanallah. Doon sila nagtatawap sa kubur ni Ali. Anong pinanggagawa nila doon? Sa araw ng paghukom, hindi rin sila kikilalin ni Ali. Itatakwil din sila ni Ali kasi nga lumalayo na sila sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam, pinagbawal talaga tayo ang gulo, mga kapatid, ang pagmamalabis. Sobra talaga. Ang pagpapakalabis, mga kapatid, o tinatawag nating gulo, ay pinagbawal talaga ng Propeta SAW. Mula simula hanggang sa panahon natin. Kaya meron nga sinabing Propeta SAW, Ya ayyuhan nasu innak iyyakum wal gulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Sinabi ng Propeta SAW, sabi niya, o sangkatauhan, iwasan ninyo ang pagpapakalabis sa relihiyon sapagkat winasak ang nauna sa inyo dahil sa pagpapakalabis sa relihiyon. Tingnan nyo, ganun pala, mga kapatid. Ikaw, gulo ka ng gulo. Pinagbawalan nga ang mga ahlul kitab. Sabi ng Allah, Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wala taqulu ala Allah illa al-haqq. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o maangkan ng kasulatan, huwag kayong magpapakalabis sa inyong relihiyon. At huwag kayong magsasalita tungkol sa Allah, maliban sa katotohanan. Tingnan nyo, yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbawal nga ang mga ahlul kitab na hindi sila dapat magpapakalabis dyan. Kasi nga, wala eh. Tignan nyo, mga Shia, sumubra din sila. Parang ginawa na nilang Kaaba ang Karbala eh. Ang puntod ni Ali. Subhanallah. Grabe, parang ang dating yun, parang siya, Nazarino eh. Sa Quiapo. Ganun na ganun din sila. Kaya lahat ng pagpapakalabis, mga kapatid, ay papunta talaga sa pagkawasak. Lalo na dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya sa Islam, pinagbawalan nga tayo magpumunta sa kahit anong masjid. Kung sa paglalakbay talaga, lalakbayin mo, dapat 3 lang pwede mong lakbayin. Ang Masjidul Haram, Masjidul Nabawi, at Masjidul Aqsa. Yun lang pwede mong lalakbayin. Pero lalakbay ka sa ibang masjid, tulad na lang sa Pink Mosque, ano pa dyan, mga sikat na mga masjid, hindi po yan pinapahintulutan. Kasi nga, baka mapunta sa shirk. Ito kinakatakutan doon. Ang dahilan doon, para hindi po tayo magtambal kay Allah. Kasi gagastos ka doon, uubos ang oras mo, ano pa dyan. Tapos, wala namang palang pakinabang. Allah, mustaan. Kaya, ang mahal natin Propeta Salam nga, inutusan nga tayo na la taj'alu buyutakum kubura wala taj'alu kabri ida wasallu alayya fa inna salatakum tabluguni haythu kuntum. Sinabi na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Salam, sabi niya, huwag ninyong gagawin ang inyong pamamahay na mga libingan at huwag ninyong gagawin ang aking libingan bilang fiesta at magbigay kayo ng salawat, ipanalangin ninyo ako. Katotohanan, ang inyong panalangin ay umaabot sa akin saan man kayo naroroon. Allahu Akbar. Saan man kayo naroroon, mga kapatid. Umaabot ang panalangin natin kay Prophet Muhammad. Kaya ipagdasal natin ang Prophet Muhammad, sana bibigyan siya ng lugar sa paraiso, ano pa dyan, mga kapatid. Kaya sa Islam, natatakot ng mahal natin propeta eh. Baka gagawin siyang ribultong sinasamba. Lalo ng kanyang libingan. Kaya sa Islam, ingat na ingat tayo sa libingan ng propeta kasi maraming sumasamba. Kaya kaya pagbawalan yan. Kasi ang mga tradisyon ng mga nauna ay pinanggagawa rin ng mga
sa panahon natin. Kaya nakakatakot si nadagdagan lamang ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya alhamdulillah ang libingan ng propeta hindi nagiging altar na sinasamba. O kaya rebulto na sinasamba. Kasi kaya ito ang katuruan ng Islam kasi nga ayaw nga natin lahat ng mga ginagawang mga bid'a, mga haram ay pupunta lamang sa tinatawag nating shirk. Kaya ang mga libingan kapag nakaangat ay pinapatag natin. Hindi natin inaangat o kaya lalagyan ng mga lapida dyan. Kasi nga baka magiging sanhi pa yan sa pagiging musyrik ang mga tao. Ay, iba kasi ganun eh. Agaya-gaya lang o ano pa dyan. Kaya ang mahal natin Propeta Salam, nilibing siya doon sa silid ni Aisha. 80 years yun mga kapatid. Hindi yan ginalaw maliban na lang sa time ng Umayyah. Sila yung nagpa-expand ng masjid at ipasok yun ang libingan ng Propeta Salam. Kaya sana meron kayong napulot ng aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.